Ako si Wang Jin. Isa akong cultivator. At sabik na tamad. Nagtago ako ng 10 taon ng mga puntos sa pagsasanay. Akala ko makakagawa ako ng isang bagay. Ngunit niloko ako ng mga asong ito na magkasama para sa aking mga puntos. Buti na lang nag-set ako ng lock sa mga puntos. Ang mga asong ito na nabigo sa kanilang plano ay ginamit pa ang ice magic para ako i-freeze. Sa galit ko, nagpa siya akong ilagay ang lahat ng puntos sa lakas. Ngunit hindi ko sinasadyang ilagay ang lahat sa kakayahan ng bato. Sino ka? Binabati kita. Na-unlock mo ang kakayahan ng bato. Nakatanggap ng tagumpay. Si Kichen dashing bato sa bato. Bakit ko nailagay lahat ng skill points sa function ng bato sa bato? Bakit ka nag-aalala may paraan ang inyong lingkod? Anong paraan? Sa panahong ito ng pag-akyat ng mga tao sa langit, bawat tao ay makakakuha lamang ng 100 skill points sa isang taon. Pagkatapos gamitin, ito ay magpapalakas ng katawan. At magbubukas ng skill na pag-akyat o summoning na pag-akyat. 200. Nag-ipon ako ng 12 taon. Tapos tinawag. Itong bagay na ito. Hoy, bata. Sa pagkakasunod-sunod ng edad, kailangan mo akong tawaging Ginoong Bato. Dahil sa bato, paano ko sila papagsabihan, yung mga asong lalaki at babae? Ang pinakamahalaga ay makapasa sa interview para makuha ang pera at maipagamot ang kapatid mo. Hindi yung katulad sa short film, na basta na lang naghahanap ng mayamang tao para maghiganti. Tama, interview nga. Nakalimutan ko. Bakit ako napadpad sa ganitong tanga? Sige na nga. Narito, ibibigay ko sa iyo ito. Nakalink na sa iyo ang sistema ng sekta. Sa mundong ito, kailangang dumaan ng mga cultivator sa interview sa kumpanya. Kung nais nilang manirahan sa lungsod, anong nangyayari dito? Ang daming tao. Kailangang magbago agad-agad. Daching. Namo Amitabha. Pagpalain nawa ako ng badha na makapasa sa interview. Hello AUT, ang pangalan ko ay Yuday. Hello AUT. Ako ang iyong tatay. Ha? Hindi. Ako ang iyong amang ligaw, Yuday. Pinalakas ang lakas. Sasaktan ko. Susunod. Zhu Fang. Hayaan mong dumating si Wang Jin muna. Pero ang boss na ito kulang sa lahat ng elemento. 22.30.535. Halaga ng katangian at kakayahan halos 0.22.30.88.535. Nakasawa na rin sa skill points 22.30.88.22.535. Talagang inutil siya 22.30.88.22.585. Ako ang naghahanap, yung inutil. Si boss nga. Susunod sa iyo, Wang Jin. Bakit siya ang nauna? Tama nga. Parang may ginagawang masama. Maligayang pagdating sa Castle of Evil. Maligayang pagdating sa Oh Diyos ko, ito ang Castle of Evil. Kami mga cultivator ay nasa unang antas di isa lamang. Paano namin lalabanan ang EV-50 na dungsyon ng Castle of Evil? Yadi, huwag kayong matakot. Ito ay isang dungsyon ng Castle of Evil na nilikha ng aming e-simulation system. Ang hirap ay nasa paligid ng DE-20. Magsisimula ang pagsusulit pagkatapos ng 10 minuto. Ang mga nag-iingat na tagapagsanay ay ituturing na nakapasa. Ngayon ay makakaasa na ako. Walang problema. Ang pinakamataas na halaga ay 1,000. Ako ay ayos lang din. Ayos lang. Mas malakas ang kaliwang kamay ng isa 0 puntos kumpara sa kanang kamay. Mukhang mas madalas mong gamitin ang kaliwang kamay Hahaha. Itong taong ito talagang may hangal na pag-iisip. Ihanda ang likuran. Demonyo magpapakita na. Nabuo ng Nai. Handa na ang demonyo ng isip. I set ang base level. May 5 antas ang demonyo mula D hanggang ACC. Kaugnay ng mga cultivator mula ika-5 hanggang 1. Sila ay mga baguhan pa. And hanggang O level lang ang kailangan. I set ang demonyo ng isip ni Wang Jin sa venue 1. Sa pinakamataas na antas. Boss, hindi ba ito medyo hindi patas para sa kanya? Kapag nawala na ang bonus mo sa katapusan ng taon, saka mo malalaman kung ano ang tunay na patas. Guru Zhang, alam namin na ikaw ay makatarungan. Kung gusto mong umalis, sama ako sayo. Nakataas ang antas ng demonyo ni Wang Jingxin sa pinakamataas. Nag-alala ako ng walang dahilan. Aba, sobrang laki nito. Tumakbo na. Dumarating na siya. Lumalaki. Ito ay higanting liwanag. Ang galing naman. Superhuman na may lakas na 250 puntos. Inom. Pakiramdam ko may mali dito. Yung munting engkanto sa timog. Ay, ipis.
Mga halimaw na tinawag sa Demon Castle. Lahat sila ay ang ating mga inner demons. Mayroong isang bagay na paparating. Lahat. Maghanda ng armas. Ayos at Visan. Ano ito? Demonyo. Napakalaking kasamaan. Paano nangyari ito? Sira ulo. Mula noon, maliban kay Inanis, lahat ng magagandang babae ay kinatatakutan ko. Itong demonyo, ang saya. Kung puting medyas, mas masaya pa. Tama ka, kapatid. Kuya. Talaga namang mga lalaki. Mga bastardo. Ayos lang. Masamang babae. Naiinis ako sa mga hapon. Babae, tikman mo ito. Kuya, ayos ka lang ba? Itong sugat na ito, malamang hindi maganda ang kalalabasan. Hindi gawa-gawa ang sakubos na ito. Mas malakas pa siya kaysa sa kanila. Si Wang Jin ay tiyak na mamamatay. Lin Xiao, nakipagkasundo sa demonyo. Pero delikado ang sitwasyon. Huwag mag-alala. Pansamantala lang ang pakikipagtulungan. Gagawin kong mamatay ang mga humiyaw sa akin. Walang natirang pamilya. Mga kapatid, sama-sama tayong sumugod. Mas marami, mas malakas. Marami ba? Hindi naman sigurado. Labas kayo. Sisters ng mga sakubos ito. Sugod, lahat. Kunin silang lahat. Unang dumating, unang serbisyo. May kakaiba. Sinasabi ng aking kutob. May nangyayaring hindi tama. Huwag kayong pumunta. Huwag kayong pumunta. Kapatid na demonyo. Nandito na ang kuya. Kinuha ko na. Kinuha ko na. Zero. Matay na kayo, tao. Pagkatapos mong palakasin ang bato, tiyak na mas malakas na ang bato mo. Kaya nitong maramdaman ang kasarian ng kalaban. Hindi lang maramdaman ang kasarian. Teknik ng pagsipsip ng yang ipasabog. Pero walang nagsabi sa akin na gumamit ng puwit para sumipsip. Tumakbo na. Kaya ko pang maramdaman ang masamang espiritu. Na-activate na ng Ginoong bato ang iyong buhay na kasanayan. Ganyan ang galing. Baka hindi ito basta D30 na malakas. Ako na. Isang simpleng demonyo. Walang dapat ikabahala. Hala! Nakuha ng walang hirap. Ang enerhiya sa iyong katawan ay akin na. Lalaban ako. Kawawa. Guru Zhang. Ang sistema ay tinamaan ng malakas na enerhiya. Tuluyan ang nawalan ng kontrol. Sobrang naiinggit ako. Ang enerhiya ay walang katapusan. Sasagipin kita. Bobo. Ako ang Kitayan Dashen. Sa antas mo, hindi mo ako kayang patayin. General, babantayan ka namin. Pabayaan niyo silang sumugod. Sobrang dami ng enerhiya. Kung magpapatuloy ito, mabuburst ako. Kung gusto mong iligtas kita. Maliban. Kung gusto mong iligtas kita. Maliban. Hihi. Ikaw, anong gusto mong gawin? Pumasok ka sa aming sekta. Paano pumasok? Kamusta ang lakas ng iyong kuan point? Ayos lang. Sa pamamagitan ng masahe sa talampakan, nailabas na ang labis na enerhiya sa iyong katawan. Ang natitira ay bilang pambungad na regalo ng sekta. Ang lakas na ito, ang nagpasimula ng aking ebolusyon. Mga general, makinig. Ikaw, gusto mo bang magbago ng isip? Ang demonyo ay nagmamakaawa sa Panginoon. Nagmamakaawa sa Panginoon. Oh. Magandang anggulo ito. Buwisit na bata, anong iniisip mo? Hindi mo pa ba tinatanggap ang kaaway sa ating sekta? Seremonya ng pagtanggap sa sekta. Simulan, aking talim at kalasad.
Nakuha mo na ang passive skill na walang kapantay na kaakit-akit na lalaki. Panginoon ng sekta, kung mayroon kang iniisip, maaari mo akong tawagin. Kahit anong iniisip mo. Kami rin. Kayo, wag na lang. Nasaan si kapatid na sa kubos? Tapos na ba ang interview? Ah, nakapasa ba tayo? Kayo ay inakusahan ng pagsira sa lugar ng interview. Kailangan ninyong bayaran ang gasto sa pagkukumpuni ng lugar. 2 milyong. Medyo nahihilo ako. Sumasakit ang aking diabetes. Huwag kayong magpanggap na patay. Hey, namatay sila. Ikaw ang magbabayad. Ipatumba si Wang Jin. Guru Zhang. Wala siyang kahit isang sentimo sa account niya. Masama. Hindi kaya kukunin ni General Lin ang perang ito mula sa sweldo ko, di ba? Kayo, linisin mo siya ng mabuti. Dalhin mo siya para magbayad. Kanya siya, tao ko siya. Sino man ang mga has na sumira sa kanya? Ginoo ng mayaman. Ito ang 2 milyon. Dinala ko na siya. Kupon para sa Sunshine Boys Club. Kupon ng Sunshine Boys Club. Naihulog ng mali. Ito ay 2 milyon. Dinala ko ang tao. 2 milyon. Ginoong miyaw. Mangyaring. Kahit na magulo ang tao, ngunit talagang may ilang ganda. Tara na. Mahal na mahal. Ang ganda naman. Puno ng yaman. Ang daming pera. Para ba ito sa akin? Walang libreng tanghalian sa mundo. Maghubad ka ng isang damit. Bibigyan kita ng 50,000. Bata. Ito ay perang hindi mo kailanman makikita sa buong buhay mo. Huwag mong ilagay ang iyong dignidad sa maling lugar. May prinsipyo. Talagang hindi ako nagkamali sa taong ito sa interview. Boss. Hindi pumapayag. Pwede ba? Maaari bang mag-transfer ng mas marami? Bawasan ng kaunti ang buwis. Hindi kumikita ng pera. Bodong tao. Maaari bang mag-transfer ng mas marami? Bawasan mo ng kaunti ang buwis. Ang hindi kumikita ng pera. Ay tanga. Huwag. Cash flow. Talagang mataas ang tingin ko sa iyo. Kailangan ng kapatid na babae ko ang perang ito para sa paggamot. Ito. Sobrang sexy naman. Version na gender swap. Angelina Jolie. Hindi ko na kaya. Dagdag pa. Mga taong walang pakialam sa mundo. Ang ganda ng tao na ito sa mundo. Kadalasan ay dala-dala mo ang passive skill na nakakaakit. Pwede na ba? Ang ganda ng tanawin. Ng tatuo. Ito. Natatakot sa multo kapag naglalakad sa gabi. Kapalit-kalit lang ang tatuo. Sayang naman. Wala kang tanda ng tagapagligtas sa katawan mo. Sa huli, nagkamali ako ng paghusga. Tanda ng tagapagligtas. May mga bulong-bulungan na malapit na ang katapusan. Maraming tao ang nag-aaral ng sining ng immortalidad. Ngunit may balita ring, 3 tagapagligtas ang makakapagligtas sa sangkatauhan. Pagkatapos mong kunin ang pera, maaari ka nang umalis. Ayos na. Sandali. Ano na naman? Kulang ng 10,000. Nabilang na lahat. Hindi ka mawawalan. Isang pares ng medyas hindi kasama. Kulang pa rin ng 5,000, di ba? Para sa 2 piraso. 2 piraso, 2 bagay. Kabuang 10,000. Putang ina. Kung meron na nitong pera, matutugunan na ang bayad sa operasyon ng bunso kong kapatid. Itong maliit na pera, hindi pa sigurado kung sapat na ito. Naging operasyon na. Pero nawala na ang bahay. Anong ibig mong sabihin? Kakatapos ko lang ibenta ang ancestral house na tinitirhan mo at ng kapatid mo. Ano? Sabi ng mga magulang mo noong buhay pa sila. Naiiwanan ang bahay sa akin bilang dowry. Hindi mo nakakalimutan yan, di ba? Matagal na kitang hiwalay. Ano ngayon? Kahit ano pa man, nabenta na. Baby, unahin mong makipag-usap kay ginoong mo. Ako na muna sa construction site. CJ, Lin Xiao. Yung ancestral na bahay ang huli naming koneksyon ng tatay at nanay ko. Huwag mo itong ibenta. Anong klaseng tao ka? Isang batang ulila na walang bahay. At may lakas ng loob pang magmura sa akin. Huwag kang harang. May usapan pa ako kay Ginoong Miao tungkol sa proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Bakit? Hindi makatanggi sa pagkakabugbog. Ikaw na lalaki. Gusto mo pa akong saktan. Ikaw,
Nagiging babae ka. Pwede na kitang saktan, di ba? Tulong. Xine. Anong nangyari? Ito ay... Mag-relax ka at makipag-usap na. Kailangan kong pigilan si Lin Wei na gibain ang ancestral house. Mas mabuting mag-transfer na lang. Nasa kahon ang account number. Ihiwalay ang pagbabayad. Kulang ang buwis. Kuya, hindi niyo pwedeng gibain ang bahay na ito ah. Kayo, mga bastos na nagiba. Nakasulat na ito sa puting papel at itim na tinta. Matagal na kayong may kontrata sa punong baryo. Kaya ang lupa ng baryong ito ay akin. Baliw. Yun ang kontratang pinirmahan sa atin ni Hudong. Hindi ito pwedeng pirmahan. Tama, hindi pwedeng pirmahan. Pwede pirmahan. Ginoolin. Nandito ka na pala. Maayos naman ang pagbibenta. Sobrang maayos nga. Oh. Mababa lang ang mga tao. Tawagin ang espiritu. Bumalik ang Diyos ng biyaya. Excavator. Bumangon. Kayo, mga masamang tao. Matapang. Mga bata. Walang anuman. Mukhang hindi pa nakagawa ng robot ang bata. Subukan natin ngayon. Bitawan mo ang anak kong babae. Nanay, nanay. Nanay. Ginoong bato. Naintindihan ko. Ngayon ay pinapagana na ang iyong kidney essence. Aktibasyon ng adrenalina. Pinakamataas na paggana ng katawan. Aktibasyon ng adrenalina. Pwede ba akong tumakbo tulad ni Thor? Hindi pwede. Sino sa tingin mo ba ikaw? Paano ako makakapunta doon? Aalis na ako. Aalis na ako. Ang hina naman ito. Tubigan. Sa ibabang bahagi ng katawan ng lalaking ito ay may tubig na ahas. Kahit DC-30 na mataas na antas ng water control magic, nagagamit niya pa rin. Sino ba talaga siya? Apo, umatras ka. Ang mga bato ko. Buti na lang nakarating ako. Wang Jin, naglakas loob kang sirain ang aking plano. Hulihin mo siya. Kunin ang enerhiya ng mga bato. A-extract ang essence sa labas ng katawan. Tagagawa ng kapangyarihan. Busog na ako. Hindi ko akalain na ang pagsipsip ng kaaway ay makakapagbigay pa ng lakas sa mga bato. Sa mga masamang kasanayan, magaling ka. Pero ang puso ng tao, sa huli, ako ang nakakaintindi. Basta't patayin niyo siya. Ang kontratang ito, lahat ay walang bisa. Kababuyan, walang negosyante na walang daya. Mga taga-hetong, patayin mo siya para makuha natin ang ating bahay. Tama. Bata, sila ay katulad mo. Lahat sila ay mahihirap. Hindi nila magawang pumatay. Normal lang yun. Ang enerhiya ng bato ay nagsama-sama na. Para sa iyo, bubuksan namin. Bato ng puwersa. Batang ito, talagang kaya mong pumatay, ano? Hindi ko kayang maging maawain. Bodyguard. Lin Xiao, anong sinabi mo? Hindi namin marinig. Mga salot na ito. Ikaw ang salot. Nang aagaw ng kakayahan ng iba. Nilalaro ang mga taga-baryo. Pinipilit ang iba na iwanan ang kanilang tahanan. Susunod. Ikaw na. Mukhang, ikaw ang walang silbi na may sakit sa bato. Taejix 1. Yin at Yang. Guro, dumating ka na. Hininga ng bundok at ilog. Lahat ng kapalaran ay nagkakasundo. Lahat ng kapalaran ay nagkakasundo. Nawala ang esensya ng bato. Siya ba ang pinuno ng Wanlong Sect? Siya ang tagapagligtas. Dumating na ang tagapagligtas. Tagapagligtas. Yung dragon na marka. Ay tagapagligtas. Hindi tagapagligtas. Si kami, Diyos. Kami mo. Nagmumulto ka na naman sa akin. Guro. May nagwasak ng aking teritoryo. Ngayon, wala na. Parang naubos ang aking katawan. Normal lang iyon. Yung batang iyon, ang kanyang yin at yang na pamamaraan, ay nag-neutralize ng iyong labis na espiritu. Naubos na. Kasuklam-suklam.
Ang inyong mga ari-arian ay gagamitin para sa pagsamba sa tagapagligtas. Kahit na ganun, gusto nyo pa bang bawiin? Ang mga bahay na ito ay ayaw na namin. Ang tanging hiling namin ay protektahan kami ng tagapagligtas mula sa mga kalamidad. Kayo, bata, maraming tao sa mundong ito ang hindi makakapag-ensayo ng immortalidad dahil walang ugat ng immortalidad. O kaya naman, katulad mo, hindi kumpleto ang 5 aspeto. Wang Jin. Tanging ang tagapagligtas ang makakatulong sa kanila na malampasan ang mga sakuna ng katapusan ng mundo. Maliban sa lupang ito, kailangan pa ninyong mag-donate ng 3,000 yuan bawat buwan para sa kalamidad. Nabanggit na ba ito? Sinabi na, Master. Nakasulat na lahat sa kontrata, malinaw na malinaw. 3 partido. 3,000. Ang kabuang halaga ng buong baryo namin isang buwan ay mga 10,000 yuan lang. Kung walang pera, ibenta na lang. Kasama pa ang iyong anak na babae. Inay, bitawan nila. Yung utang ng mga taga-nayon na ito. Ako na ang bahala. Ikaw lang ang probinsyano. Ikaw na nga. Kung sa katapusan ng buwan, hindi makabayad, buhay kapalit ng pera. Salita ng 9 na tanso. Kapatid, itong pera. Maniwala ka sa akin. Walang kakayahan. Nasa tabi pa rin na nagmamaganda. Kapag naging malakas na ang ating sekta, kahit ang mga bayarin sa pagpasok, pwede nating bayaran kahit pakailan. Anong gusto mong gawin? Magtagumpay ang sekta ng kidney, mula sa pagpili ng lugar. Nakapili ka na ba? Ganito na lang. Ang aking bato sa bato. Nagsimula sa pampublikong palikuran. Mystery. Guro. Alam mong hindi pa rin siya makakatanggap. At pinipilit mo siyang magpakahalaga sa buhay niya. Mas galit ka pa sa kanya kaysa sa akin. Kung siya nga ay isang tagapagwasak ng mundo. Ako ang papatay niyan. Achoo. Sinong nagsasabi na nagsasalita ako sa likod? Batang ito. Maingay, magulo at madumi ang lugar na ito. Punong-puno ng 3 lason. Talagang magaling kang pumili. Feng Shui Kidney Reading. Sabi nito, ito ay isang kayamanan. Kahit aso hindi pumunta. Talagang kayamanan nga. Basta't subukan ko ang puntos ng sekta. Sang-ayon. Nagsimula ang konstruksyon ng sekta, espada at kalasag. Magtrabaho na. Aking espada at kalasag. 12. Walang anuman. Ito. Darating na ba ito? Ang ating mga bato. Ito. Darating na ba ang ating mga bato? Naku, ang laki ng eksena. Naglagay ng plaka. Anong ingay dyan? Tingnan mo ng maigi. Tingnan mo ng maigi. Nandyan pa yung gintong palikuran, di ba? Ano ka ba? Ginto pa nga ang pinapakita. Isang tao lang ang pwedeng pumasok, isang puntos. 69 lang ang maksimum na pwedeng makuha. Gaano karami ang kailangan para magmukhang maayos? Ang bilang na ito, 500. 50,000. Ayos na. Kailangan ko na ring magpahinga. Siraulong tao, talagang hindi mapagkakatiwalaan. Walang kapangyarihan, saan ako makakahanap ng ganong karaming tao? Kapatid, itong kidney tonic. Makakapagpalakas ba ng kidney at magpapaviril? Ginoo, kalahating katawan mo na ang nasa lupa. Bakit ka pa nagmamalasakit dito? Ikaw ang Ginoo. Kapatid, kaka-10 taon ko lang. 10, bakit ganito na? Siyang may kasalanan. Sunshine Boys Club. Enerhiya at espiritu. Lahat ay pinupuno ko. Sa gabing ito, nakadepende ang buhay at kamatayan ng club na ito. Kapitan. Kayo ay mga mandirigma. Ito ang Diyos ng digmaan na nalubog sa dugo sa larangan ng labanan. Kaya nyo. Kaya natin. Sumugod. Sumugod na. Wala na bang tunay na malakas? Ito ang akin. Huling pagkakataon. Tulong. Tulungan mo ako. Ding Zeng. Hindi ka pwedeng sumuko. Nakasalalay sa'yo ang ating lugar. Hindi ko na talaga kaya, Kapitan. Maghanap ka na lang ng iba. May problema siya sa kidney. Sobrang pagod. Maliit na problema. Ang init. May amoy ng ama. Napakagaling. Puno. Nagsimula na si Ate Xu. Talagang hindi ako makakapunta. Mawawala ng laman. Sige, ako na. Ikaw, sige na. Sa patay na kabayo, magpanggap na buhay. Sumunod ka sa akin. Nasa iyo na ang lahat, mandirigma. Nasa iyo na. Ang galing mo naman.
Sagot sa bawat hamon. Ang tibay ng iyong stamina ay sobra. Nakatanggap ka ng 250 suntok. Pero wala kang kahit kaunting pagod. Salamat sa papuri, ate. Maganda ang kalagayan ng aking mga bato. Kaya't natural na malakas ang aking stamina. Naka-allocate na ang iyong skill points. Tuwing mag-upgrade, automatic na naipapamahagi ang punto sa kidney function. Haha, matagal na akong hindi nakatagpo ng ganitong kalakas. Haha. Sobrang papuri, sobra. Sa tubig, naghahanap ng tao para maglaro ng pingpong. Malabo namang makatagpo ng ganitong kalakas. Nasiyahan ako sa paglalaro. Itong 10 milyon na sponsorship ay para sa sponsorship ng club. Ngunit, hindi ka naman tao ng club, di ba? Siya yun. Basta't makuha mo lang ang kontratang ito. Kapatid, hindi. Lahat ng tao sa aming club, pati na ang General K na nasa business trip, ay susunod sa iyo. Kailangan ko ng 70%, susunod sila sa iyo. Ano? CJ. Magandang araw, Ginoo. Ako po ang bagong teknikal na tauhan. Xiao Wang. Big Brother nasa taas. Nagpapakumbaba kami. Ganito lang ba kayo karami? Boss, kaunti lang kami. Pero magaling kami sa teknikal. Misis na may kayamanan. Dumating na ang binatang mayaman. Itaas ang mga daliri. Maganda ang estilo. Malugod na tinatanggap si Ginoong Kian sa susunod. Tama namang industriya ito. Bakit parang lagi akong may di magandang pakiramdam? Maraming nag-aaral ng pagpapalakas kamakailan. Nagtutulungan ang lahat sa kanilang mga kakayahan. Ayaw na lang. Narito. Idagdag pa ito. Malapit na. Biglang nagbago ang panahon. Ang mga puwersa ng pagkakaroon ng kapangyarihan sa iba't ibang lugar ay nakikipaglaban para sa mga yaman. Nagsimula ng mga laban sa rehiyon, tagapagligtas at tagapagwasak. Sa ilalim ng dalawang puwersa, sino ang mamumuno sa buhay at kamatayan ng sangkatauhan? Kumusta ang negosyo sa tindahang ito? Mabuti ba ito? Kung ako'y sasali, tiyak na magiging maayos ang takbo ng negosyo. Totoo ba yan, boss? Magkano ang balak mong i-invest? Pagsasama ng teknolohiya. Parang walang katapusan ang sinasabi. May duda pa rin sa iyong kakayahan. Magandang araw, Ginoong Ning. Ginoong Ning. Siya ang nabanggit ko sa aking tawag. Ang taong nakakuha ng milyon-milyong pamumuhunan na may mahusay na kakayahan. Talagang may angking ganda. Sige na. Basta matapos mo ang huling pagsusulit. Sang-ayon ako sa iyong teknikal na bahagi. Basta sumali ka sa Sunshine Club. Hindi problema ang mga estudyante mula sa sekta. Tanggapin ang hamon. Dito sa ikatlong palapag. Lakas at kahinaan ng kakayahan. Alam ko na agad kapag sinubukan ko. Sa Yangguang Club, bukod sa karaniwang masahe, mayroon ding iba pang espesyal na serbisyo. Kahit ang mga cultivator ay mahuhulog sa kaligayahan. Hindi ba't? Magandang araw, Ginoo. Sundan mo ako. Kuya, dahan-dahan lang. Maganda yan. Nandito na. Huwag mo akong habulin. Ang pagligtas sa mga nasugatang madilim na cultivator ay ang iyong pagsubok. Pasensya na. Naging labis ang pagsasanay. CJ. Ipinapakilala si Ginoong Lee, dating VP ng isang grupo. Kaibigan ng aking ama. Matapos ang pagsasanay sa espiritu, hindi matatag ang kanyang talino. Naging labis ang kanyang pag-iisip. Ang kanyang enerhiya ay matagal nang nawala. Madaling mangarap at pawisan. Dugo ng engkanto. Isang kakaibang laso na lamang makikita sa mga mababa ang antas na nag-aaral ng pagtataas ng enerhiya. Kapag nagsimula ang sakit, balik ang daloy ng enerhiya at dugo. Nababaluktot ang isipan. Sa aking kapatid na babae ay nandoon ang laso na ito. Hindi patas ang kapalaran. Ang Sunshine Club ay nagsumikap din ng husto tungkol dito. Uminom ka. Salamat, Ginoong Ning. Talagang mabait si Ginoong Ning. Hindi tulad ni Long Jun. Siguradong ililigtas ng asosasyon ang lahat. Tungkol kay Long Jun, makikipag-ugnayan ako muli. Sana makagawa siya ng paraan para sa lunas. Hindi lang ako nakakuha ng gamot, kundi humarap pa ako sa pagtanggal ng pondo at pag-freeze ng kapital. Kung hindi sana si Miao at ang mayamang pondo ay nag-invest, matagal nang wala ang Sunshine Club. Yung sinasabi ni Miao yun na salu-salo ng mga mayayaman. Ay ito pala yun. Sabi ng steward na malakas ang iyong enerhiya sa bato. Naisip ko lang na, patay na kabayo, gamutin na parang buhay. Huwag na magsalita. Ang laso na ito, ako ang mag-aalis. Una, pirmahan mo ito. Pahayag ng hindi pananagutan. Kailangan talagang pirmahan. Kung hindi, paano kung magdemanda sila sa akin? Hindi kita sisisihin. Kahit na ang paggamot ay walang antidote sa skill tree. Ngunit, mas magaan ang kanilang kondisyon kumpara sa kapatid. Maaari nating subukan. Upang maiwasan ang pag-uga ng pasyente, hawakan niyo sila. Ginoo. Ginoo. Masama ang sitwasyon. Anong nangyari? Hindi tumitigil ang laway ng pasyente.
Mukhang tanga. Itong matandang manyakis. Huwag mo siyang alalahanin. Swerte ng lahat. Magsisimula na akong kumilos. Bata. Gamitin ang bato para sa pag-aalis ng lason. Malaki ang panganib nito. Sigurado ka na ba? Hindi naman pwedeng hindi tumulong sa nangangailangan, di ba? Magaling. May puso ang isang mandirigma. Ang lakas niya ay sobrang taas. Di katakatakang siya ang leader. Mapalad tayo. Ilang beses ko nang sinabi huwag magbukas-bukas ng switch ng kuryente. Darating na. Kabaligtaran ng pagkuha ng esensya ng bato. Gawin ang laban gamit ang lakas ng loob. Isama ang lahat ng tao na may halimaw na lason. Sa loob ng aking katawan. Langit at lupa, tanging bato ang pinakamataas. Nawala na ang mansa ng lason. Ako rin. Nawala na ang mansa ng lason. May buhok na rin ako. Kailangan lang na ang lason ay ma-convert sa kidney essence. Upang maging essence. Doon lamang ito magiging ganap. Ginoo. Nahuli ko na. Binata. Bitawan mo ako. Hindi ko akalain na ganito kalupit ang lason. Lahat ay magagamit ko. Kumikita ako ng sobra. Salamat sa'yo. Malugod kang tinatanggap sa Sunshine Club. Kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang. Kung hindi kayo magsasawa, nais kong sumali ang lahat sa aking sekta. Hindi ko akalain na sa murang edad ay nakapagtatag ka na ng sekta. Yun ay, napakahusay ng sekretaryo. Kayong mga baguhan na isa-0 na nag-aangking nagkakaroon ng espiritu, na sumali sa ilalim ng kanyang utos. Kahit ang mga ninuno ninyo ay kailangang maglabas ng usok mula sa kanilang mga ilong. Sumali ako. Ako rin. Higit pa dyan. Isasama ko kayong mga shareholder sa pagsali sa relihiyon. Ang galing. Ilang tao? 500 hanggang 600. Ang galing. Hindi na kailangang umupo sa toilet para mag-meeting ang kidney set. Ang aking kutsilyo at kalasag. Binabati kita, bata. Nakuha mo ang skill na buhay ay lason. Buhay ay lason. Kaya mo bang maging mas tuwid? Naghihintay ka sa akin sa ospital. Pupunta na ako para iligtas ka. Gino, Panginoon. Kami ang bahala sa pasyente na ito. May mga bisita mula sa shareholders meeting na magpaparehistro sa ikatlong palapag para sa detox. Hindi na kita ihahatid. Walang anuman, Ginoong Ning. Mag-alala ka, boss. Lalong magiging malakas ang kidney set. Umalis na siya. Sinasabi ko nga, kinuha na siya. Sinasabi mo na kinuha na siya. Nga, kinuha siya ng mga kamag-anak kagabi, di ba? Ako ang tanging kamag-anak niya. Bitawan mo ako. Paano ko alam? Kuya, may nangyari sa club. Pangulo, ano ang dapat kong gawin? Tama. Mangkukulam. Later, anong nangyari? Inimbestigahan mo ba ang mga gigi sa ospital? Para malaman kung nasaan ang kapatid ko. Kailangan kong pumunta sa club. Later. Kidney control water. Tatay, yung tao na yon may lumalabas na tubig sa ibabang bahagi niya. Anong ibabang bahagi? Sa talampakan niya lumalabas ang tubig. Hospital ng Zende. Bosning, bilis tumakbo. Tatakas na ako. Paano kayo? Isa akong walang kwentang tao. Walang halaga ang mamatay. Sama-sama tayong umalis. Xiao Ding, dalhin mo si Ning Liu palayo. Paalam, leader. Magkikita tayo sa susunod na buhay. Xiao Ding, ikaw ay isang traitor. Utang na naman kayo sa akin. Boss. Ano bang nangyari? Ganito ang nangyari. Patay na mataba, hindi pa patay. Kung hindi ka mamamatay, paano ako mamamatay? Hindi mamamatay. Kailangan pang maging magkaibigan tayo habang buhay. Tara na. Punta tayo sa ikatlong palapag para pag-usapan ang negosyo ng Xian Poison. Sabi mo, si Wang Jin ang nag-alis ng lason. Tama, hindi basta-basta ang batang iyon. Maraming tao ang nalason sa labas. Karamihan sa kanila ay umaasa sa elixir ni Long Jun para makaraos. Tumaas pa ang presyo ng elixir sa merkado. Alam ko ang ibig mong sabihin. Nakaharang tayo sa kanilang pinagkakakitaan.
Makatarungang kompetisyon lang. May isang babae na ang pangalan ay Muning, na lumapit sa akin para makipag-usap tungkol sa negosyo. Sinabi niyang dapat kong bawiin ang puhunan sa Yangguang Club. Maaari akong makakuha ng bahagi sa negosyo ng Xiandu. Pumayag ka. Siyempre. Wala. Tungkol sa laso ng immortal. Lumalabas lang ito sa mga mabababang antas ng nagkakamanmanan. Sabi nila ay tanda ito ng paparating na katapusan. Pero napansin ko, hindi to basta-basta usok lang. Kundi may kaugnayan sa akin ito may kinalaman. Lord Dragon, nasiraan ka na ba ng ulo? Ang Yangguan Club ay sangkot sa paglalagay ng mga nakakalason na halamang gamot para magparami ng mga insekto. Nagpapalala sa mga tao. Gumagawa ng mga may sakit. Walang sinuman ang nakaligtas sa lugar. Nakakalungkot. Lord Dragon, may mga inosenteng tao pa ba dito? Huwag kang gagawa ng kalokohan. Miao Yu, kung ayaw mong tumanggap ng inumin, kakain ka ng parusa. Itong ay isang parusa para sa inyo, sa Mushai Group. Tiyak na may kaugnayan ang engkanto na gamot sa'yo. Tiyak na may kaugnayan ang engkanto na gamot sa'yo. Kasalanan, kasalanan. Miao Yu. Si Yao Liu, sa susunod na buhay, maging magkaibigan tayo ulit. Sana, Wang Jin. Tulungan mo ang lahat. Sino itong tao? May buhok na siya. Guro Li. Hindi na sila tao. Sana, tulungan mo ako. Palayain na natin sila. Laban, hukbo ng mga sakubos. Magbigay ng utos, Panginoon. Patayin. Ang mga taong ito. May pag-asa pa ba? Sila ay mga taong tinawag ko para sa meeting. Para sa pag-imbestiga kay Lin Wei at sa pagtanim ng lason kay Long Jun. Ipinapahayag sa publiko. Huwag na sabihin, tutulungan kita sa paggamot. Wala nang oras. Ikaw, kailangan mong talunin si Long Jun. Nakapag-extract siya ng mas malakas na laso ng Diyos. Pakiusap sa iyo. Tagapagwasak ng mundo. At Liu. Tumakbo ka. Ano? Tumakbo ka. Tama ang sinabi ni Dragon Lord. Ikaw ang tagapagwasak ng mundo. Paalam, boss. Ngayon ay may hinala kami na ikaw ay sangkot sa kasong pagpatay na may intensyon at sa kaso ng paglalagay ng lason sa eliksir. Sumama ka sa amin. Patay. Takot pa nga ako sa ipis. Paano ko pa kaya magpatay? Wala nang paligoy-ligoy, sumama ka na. Boss. Dumating na ang iyong delivery. Anong delivery? Okay lang na magpahinga ka paminsan-minsan. Pero nag-order ka pa ng delivery habang nagtatrabaho. Hindi ako ang nag-order ah. Nakalimutan kong sabihin. Ito ay serbisyo ng regalo. Dobleng kainan. Banal na kaalaman. Selyadong bagay. Ano yan? May marka ka ng tigre. Ginagamit para sa panlilinlang. Hanggang hindi pa malinaw ang buong investigasyon. Ayaw kong mapagbintangan. Sumunod ka sa akin. Mahiwagang batas ng lingbao. Siraulong lumilipad sa langit. Hindi patay ang tao. Nahulog lang siya. Tara na. Oh, andito na. Inutusan mo akong dalhin si Wang Jin sa club. Nakuha na ng tao. Nasaan ang gusto ko? Ito ang luna sa laso ng Diyosa. Ang natitirang 1,000,000. Hindi ba't 300,000 iyon? Kung gusto mong manahimik, kailangan talagang tumaas ang halaga, Kapitan. Talagang kailangan ng manahimik. Ginoong Long. Naiayos na ang bagay. Agad akong babalik sa Hinescence. Bumalik na ako. Tita Zhu.
Sandali, ipagkakaloob ko sa akin ang baboy na ulo na to. Maaga nang natapos ang trabaho ni Musang. Uncle Yu, may oras ka ba para maglaro ng 2 round? Bakit mo ako sinagip? Kasi tayo ay magka-team. Ang ating safe house. Pahingahan ng mga delivery person. Nga. Dumating na ang tagapagwasak. Tingnan mo ang tagapagwasak. Ano bang nangyayari dito? Sa kabuuan, ganito nga. Ang mga pandaigdigang meteorologist at siyentipiko ay nagtataya. Natiyak na darating ang mga kalamidad. Tanging ang 3 tagapagligtas na may dragon na marka ang makakapagligtas sa sangkatauhan. Ngunit sa parehong paraan, may 2 mukha ang lahat ng bagay. May mga tagapagligtas na makakapagligtas sa sangkatauhan. Tiyak na mayroong tagapawas ng mundo na magwawasak sa lahat. Ikaw ang tagapawas ng mundo. Pakiusap. Tagapawas ng mundo. Ngunit ang totoo ko ay ginawa sa tabi ng kalsada. 1-0 piso bawat isa. Fake ito. Siyempre totoo ito. Ginoo ng bato. Siyempre, totoo ito. Ginoo ng bato, huwag kang magbiro. Ayan, tingnan mo. Bodong. Naku. Ang aking tigre na tatak, nakatatoo pa sa bato. Sa madaling salita, talagang ikaw ang tagapagwasak ng mundo. Alam mo na ito noon pa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo naman ako tinanong. Dahil sa epekto ng laso ng Diyos at ang paggamit ng delivery robot ng Lin Group. Marami sa aming mga tagapagdala ng mga produkto ang nawalan ng trabaho. Kahit ang gamot para sa laso ng Diyos ay hindi na namin kayang bilhin. Salamat kay Ginoong San ng underground market, na patuloy na tumutulong sa atin. Kaya't nakasurvive tayo sa mundo. Kaya, si Ginoong Suan ba ang nagpadala sa'yo para iligtas ako? Tama, ang pagligtas sa'yo ang huli niyang utos bago siya nawala. Nawala, marahil may kinalaman ito kay Long Jun. Ngunit sa kakayahan natin, parang pagsalop sa bato gamit ang itlog. Naipadala na ang iyong order. Uy, kahit kami mga tagapaghatid. Kailangan pang tawagan ang robot para maghatid. Madaling mahawahan ng elixir ng mga Diyos ang mga mababang antas na cultivator. Pinagsisiksik ng robot ang kanilang mga oportunidad sa trabaho. Nagiging masikip ang kita. Nahuhulog sa isang siklo. Ang Lin Group ni Lin Wei. At ang Wanlong Sect ni Long John. Talagang magaling ang kanilang mga galaw. Ngunit ngayon ako rin ay nahihirapan. Ang pulis ay tinatayang patuloy na hinahanap ako. Ang paninira ni Long Jun. Tayo ang mag-aayos. Kayo. Siyempre, hindi kami 4 lang. Ang sinasabi ko. Tayo. Inutusan tayo ni Little Lord na maglagay ng mga mata sa iba't ibang lugar. Basta ma-activate lang. Maaari tayong magsagawa ng masusing pagsisiyasat tungkol sa pinagmulan ng Xian Poison at mga paraan nito. Ngunit ang kondisyon ay, ako. Kailangan mo kaming tulungan sa isang bagay. Bata. Saan ka papunta? Taktika sa tubig ng kidney. Anong ginagawa niya? Namumula na ang mukha niya. Tingnan mo kung paano siya nakatukod sa hita, nakakatawa talaga. Bakit niya naisip mag-gifting ngayon? Hindi na ako makakaya. Pakiusap, ikaw na, Wang Jin. Nahanap na si Xiao Sanye. Tumigil ka na. Yung mga gamit ko ay hindi mo pwedeng gambalain. Itong babae. Anong tinitingnan mo, umalis ka na? Tawag mo ba ay Suku? Isang tao na nagbago dahil sa pagtataas ng antas. Sa liig niya ay may nakasulat na numero ng pagbebenta. Tama si Lin Hao na nagsabi niyan. Bata. Pinapaalis kita. Turtle Shield. Mag-ingat sa water technique. Ikaw na matipuno. Ganito ba kaliit? Amoy bata. Nangahas mo husgahan ako sa harap ng lahat. Magpakamatay ka. Huwag kang lumapit. Malaya ka na. Kasama sa bayad ng boss ang kabuuang gasto sa pagkakagawa ng tindahan. Wala kaming utang na loob sa isa't isa. Bakit mo ako niligtas? Maihihilingin ka sa amin. Hanapin si Little Third Lord. Tinatanggihan ko, hindi ito talo sa negosyo. Una, hindi kita kilala. Hindi ako nagtitiwala. Pangalawa, nawala ang kapatid kong babae. Hindi alam ang kinaroroonan. Kailangan kong hanapin siya. Naiintindihan ko na. Kaya naman. Ek. Ako ang anak na labas ng pamilya Lin. Si Lin Hao.
At kapatid ako ni Lin Wei sa ama, ngunit ibang ina. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Dahil ang kapatid kong babae ay katulad mo. Nanaloko at dinala sa lugar na ito. Ang aking nagbebenta ay mga tagalin. Ang iyong pagkakakilanlan bilang nagbebenta ay magiging akin na. Kailangan mong iligtas ang iyong kapatid na babae. Kaya't iniligtas mo ako. Kunin ang digital na rehistro ng produkto. Dalhin mo ako. Kailangan ng negosyante ng produkto. Kailangan mo ako. Ang negosyante ay nangangailangan ng kalakal. Pero ikaw ay isang tao. Umalis ka na. Ito ang lugar na madalas bisitahin ni Long Jun at ng Uthinisan Sians. Paligid na pamilihan. Mga bagong tuklas na bronzeng kagamitan mula sa Warring States. Pinagsama-samang sando, piliin mo ayon sa gusto. Bota ng Biyernes. Mabilis ang kamay, mabagal ang wala. Banal na tubig ni Jesus, 300 ines. Purong dagdag, walang laman. Bumili ng isa, libre ang isa. Hinahanap mo ba ako? Medyo nahirapan. Salamat sa iyong pagsisikap. Ito ang walang kapantay na karangalan ng mga demonyo. Punong pamilya. Ngayon ay mayroon na tayong produkto. Mayroon na tayong numero ng negosyante. Panahon na para makipagkita sa pamilya Lin. Pasensya na. Bata, ninakaw mo ang pera ko. Huwag kang tumakbo, ninakaw mo ang pera ko. Ginoo, narito ang pulang pavilyon. Bawal ang tumakbo at mag-ingay dito. Yung batang iyon, nagnakaw ng gamit ko. Wala akong nakita. Anong batang iyon? Hindi kami tumatanggap ng mga walang kwentang tao sa pulang pavilyon. Naku, wala nang dokumento. Hindi makapasok sa pangunahing lugar ng pagbebenta. Hindi makikita si Lin Wei. Kaya hindi matutunton ang kinaroroonan ng kapatid na babae. Kahit na ang batang ito ay nakabihis ng sira-sira. May dala siyang amoy ng demonyo. Ikaw ay negosyante, di ba? Subukan mo na lang ang iyong kapalaran. Baka makakuha ka ng malaking kita. Ang pera dito ay makakapagbigay sa iyo ng anumang bagay na gusto mo. Kahit ang nawalang mga dokumento ng negosyante ko. Siyempre, sa kondisyon na sapat ang iyong lakas. Sumunod ka sa akin, Ginoo. Ito ang patakaran ng aming Hongj. Pakiusap, tingnan mo ito, Ginoo. Pagtaya sa bato, pagbubukas ng jade. At hindi. Bakit hindi mo ito tingnan ng personal? Buksan mo. Pasensya na, kailangan ng kaunting tulong. Mga kapamilya, ito ang unang araw ng sakuna sa bato ngayon. Sabi nga ng kasabihan, mahirap para sa mga Diyos na hatulan ang jade sa loob ng bato. Mga mortal na nagtataya sa bato. Mga nag-aaral ng sagradong sining na nagtataya sa galit. Sa batch na ito ng mga batong sakuna, nakatagong enerhiya na nabuo matapos ang pagbabago ng mundo. Makakatulong ito sa mga nag-aaral ng sagradong sining na pahabain ang buhay at pataasin ang kanilang kakayahan. Ngayon, sa presyo ng isang bagyong bato na 100,000, maaaring bilhin ng libre. Kailangan lang ng boss na i-click ang check sa screen para kumpirmahin ang order. May mga profesional kaming tao na maghahatid ng bagyong bato sa inyo. At hindi tulad ng auction. Kami ay maaaring bumili ng libre. Sining ng Feng Shui. Hindi ko akalain na ang kakayahang ito ay makikita. Ang enerhiya na nakaimbak sa bato ng sakuna. Iba-iba ang kulay na dapat ko makatawan sa halaga ng enerhiya. Boss, may napili ka na ba? Pero wala akong pera. Meron ka. Puno ng sekta ng bato. Alam mo ako. Sinumang pumasok sa pulang pabilyon. Matapos makuha ang aking pahintulot, otomatikong makikilala ng my system ang iyong impormasyon. Wala kang pera ngayon. Ngunit mayroon kang isang sekta sa likod mo. Gusto mo bang ipanagot ko ang buong bato ko? Sinuri ko ang iyong impormasyon sa pagbubuwis. Ang iyong pondo ay hindi naman kalakihan. Ang lokasyon ng iyong templo ay nasa pampublikong banyo. Bawasan mo ang boses mo. Ngunit, maari ka pang magpanagot ng isang bagay. Ano? Buhay. Kung naisip mo na ng mabuti, maaari kang pumirma sa kanang ibabang sulok ng screen. Gamit ang buhay bilang collateral. Palitan ito ng pera na ginagamit sa Red Pavilion, ang G-Coin. G-Coin. Talagang napakasama. Kailangan ko munang magmadali. Tama nga. Anong ibig sabihin ng maliwanag na pulang ilaw? May nagpatay ng ilaw ng mga Diyos. Ang mga batong sakuna na lumabas ngayon. Binili lahat sa 3 beses na presyo. Sino na namang tanga na may maraming pera? Mga resulta. Narito na ako. Ngayon, masaya ka na ba? Masaya. Talagang hindi ka nagkamali, Lin Xiao. Napaka-generous. Binili lahat ng mga batong sakuna. Kahit na 50 milyon lang ito. Walang anuman.
Nabili na ang mga batong sakuna. Matrigger na ang nakatagong mekanismo ng Red Pavilion, di ba? Ikaw lang, maliit na diwata, ang marunong maglaro. Tama, kapag naubos na ang lahat ng batong sakuna. Magsisimula na ang nakatagong mekanismo ng pagmimina. Iyan ay pakikipagsapalaran ng mga malalakas. Tulad ng inaasahan ng lahat. Matapos ang kalakalan ng mga batong sakuna, magbubukas ng mekanismo ng pagmimina. May 5 na scroll sa likod ng diwata, na kumakatawan sa lungsod ng langit, Yelong Templo, basurahan, aklatan ng 5 biyaya. Pagpasok sa scroll, lilitaw ang kaukulang bilang ng tao sa scroll. Maaari ninyong isaalang-alang ang inyong daladalang barya. Pumili ng naaangkop na batong pang-ukit. Ako mismo ay pupunta sa mundo ng pagkakaroon ng kapangyarihan sa scroll, upang kumuha ng mga batong sakuna. Siyempre, ang buhay at kamatayan ay nasa sariling kamay. Bata. Lugar na sobrang delikado. Hindi ba talaga natin susubukan ang sarili natin dito? Kung ayaw ninyong mapahamak, pwede kayong magpasa sa iba. Naririnig nyo ba? Ito ang may-ari. Napakalaking kasamaan. Si Lin Xiao ay sobrang swerte talaga. Missy. Kailan ang deadline noon? Dahil ito ay isang 7 araw na pakikipagsapalaran. Maliban sa kamatayan, walang patakaran na pwedeng umatras sa gitna. Kaya kailangang pag-isipan ng mabuti ng mga boss, bago pumunta sa mundo ng mga larawan. Pagkatapos ng hating gabi sa ika-7 araw, may nakatalagang tao na sasamahan kayo pa uwi mula sa larawan. Ang panganib na ito ay sobrang delikado. Mga daga, mas mabuting umalis na kayo sa Red na Palasyo. Malugod na tinatanggap si Ginoong Lin. Siya si Lin Wei ang naglathala ng lahat ng kalamidad ngayong araw. Isang kabataang bayani. Mga matatandang bagay. Ang mundo ng sining ay laro ng mga matatapang. Mas mabuti pang umuwi na kayo at magbukas ng mga nugales. Kaya, Ginoong Lin, ano ang nais ninyo? Dapat laging may bagong simula. Tanging ang Lin Group lamang ang makakagawa nito. May 200 milyong yuan ako sa account. Kailangan ko ang pinakamahusay na mga materyales at ang pinakamalakas na grupo ng mga bayaran. Sumama ka sa akin at kay Muning sa pagpasok sa mundo ng sining. 2 bilyon 3. Dapat mong malaman na ang mekanismo ng pagpapalit ng G-City at cash ay isa-isa. Ito ay malaking halaga. Teste, ito ay maruming pera. 0.8% isa 0, 8% isa 0, 8% isa 0, 10% 0.5% 14% Ginoong Shen. Shen Yu Feng Shui, hindi ba't ibinigay ko na sa iyo ang sagot? Alam ko na, ikaw ang mahirap na tao. Host, agad na itaboy ang sinungaling na ito. Masamang babae, maniwala ka o hindi babatuhin kita ulit. Ginoong Lin, binubuli niya ako. Oh, ikaw na naman, prinsipe ng may sakit sa bato. Bakit? Gusto mo bang umihi sa harap ng lahat? May lakas ka bang makipaglaban? Na parang isang lalaki. Hindi ko magawa. Bastos na bata. Walang dahilan para mag-alala si Lin Xiao sa taong ito. Mukhang pumasok siya dito nang hindi pinapayagan. Palayasin na lang siya. Tama nga. Ang Hongge ay isang marangal na lugar. Hindi tinatanggap ang mga mababang tao. Lumayas ka. Lumayas ka na. Ang ingay nyo. Kagamitan sa kontrol ng tubig. Hindi ko na kaya. Pupunta muna ako. Iyan ay lalaki na si Fi. Ano ba talaga ang nangyari? Ginoong Wang Jin, ikaw ay naglagay ng buhay mo bilang pusta para makuha ang 100,000 kupon. May mas magandang pagpipilian pa ba? Hindi mo na kailangang mag-isip pa. Hindi na. Iba-iba ang antas ng panganib sa bawat eksena sa larawan. Kailangan ko pang ipaliwanag sa iyo. Talagang mabilis at matapang na customer. Ang sama. Napahiya pa ako sa harap ng maraming tao. Anak, huwag magalit. May paraan ako. Para siyang hindi na makabalik. Isara ang larawan. Naway maging masaya ka. Mga sirang kawad at bakal lang ito. Walang tinatawag na natural na bato ng sakuna. Lesiu. Ang tao. Ang tunay na sakuna. Sino man ang gustong gawin ang trabahong ito, gawin nila. Ayoko na. Gamitin ang pangutya. Dalhin mo ang insekto sa alipin. Salamang ka ng pang-akit. Ang saya, ang saya. Bastos na tanga. Mukhang ang kapalaran ko ay mapatumba sa mga mayaman. Hindi. Hindi ako susuko. Yo! Kamusta?
Sino yung tarantado na iyon? Wang Jin. Bagong dating naman na laro sa basurahan. Dalhin mo ako roon. Gusto kong turuan siya ng leksyon. Ayos ka lang ba? Walang anuman. Sige, sabihin mo na. Yung batong sakuna ng taong ito ay akin. Nakuha. Ang tapang ng batang babae. Pero cute naman siya. Hihi. Ang ganda ng pagkakaputol. Sira ang saya ko, mabangis na babae. Ikaw na ang susunod. Ang pagpatay ay labag sa batas. Ang patakarang ito ay may bisa lamang sa lupa. Dito, hindi ito epektibo. Bodyguard. Kidlat na sinag. Ginoo Gil. Ang pumatay ay labag sa batas. Ang apat na salitang ito, ginagamit ko para paalalahanan ang sarili ko. Kidney cannon. Kidney cannon. Kumusta? Pasensya na. Nagkamali ako. Medyo malambot pa rin ang buto mo ah. Ang nakakaalam ng tama ay tunay na matalino. Anong sabi mo, boss? Palampasin mo na lang ako. Yung suot mo, may pinagmulan ka naman sa pamilya. Magparehistro ka. Ben Gill. Lalaki, 25 taong gulang. Single, hindi pa kasal, mahilig mag-alaga ng aso. Mas gusto ko yung corgi. Ayaw ko ng teddy. Sino ba ang nagsabi niyan tungkol sa pinagmulan mo? Kailangan mong ipaliwanag ng maayos yan. Bodyguard. Si Gino ang prinsipe. Sa pangunguna ni Gile ang grupo ng Xuanjin. Mula sa isang maliit na tindahan. Sa loob ng 3 taon, naitala sa pandaigdigang pamilihan. At nakamit ang titulong Outstanding Newcomer sa listahan ng Global Wealth. May halagang higit sa 1 bilyong yuan. Bilyon-bilyon ang pinili ay isang basurahan, tama ba? Sayang. Lahat ito ay nakaraan na. Ang mga shareholder ng Xuanjin Group ay sabay-sabay na nagkasakit. Ang dating presidente ay pumanaw. Dahil dito, bumagsak ng husto ang mga stock. Matapos itigil ng bangko ang pagpapautang. Ganap na na-freeze ang chain ng pondo. Napilitan si Jer na dumating sa Hongsh para sa isang laban na walang kapantay. Isa na namang laso ng Diyos. Kilala niyo ba si Lin Wei? Hindi lang basta kilala. Yung nakakainis na puting mukha. Kasama ng stepmother ko, pareho silang masama. Ganap na sinakop ang Xuanjin Group. Stepmother. Nga. 65 na siya. Mama. Gusto kong uminom ng gatas. Ang sama ng pakiramdam. Kung hindi dahil sa batang ito, hindi sana ako nagastos ng 10 milyon. Dito ka pa sa basurahan. Puting mumu. Larong kulang ka ng 5,000 na komisyon sa akin. Ikaw ang hindi tapat. Bodyguard. Wag na, sige na. Lahat tayo ay magkakampi. Sino ba ang magkakampi sa kanya? Siyempre, mayroon tayong iisang kaaway. Isang simpleng ood. Sa isang galaw ng malaking tao. Wala na. Boss. Mas mabuting umalis na tayo. Maligayang pagdating sa tahanan ng grupo. Ayos lang. May ginto pa. Dumarating na ang kalamidad. Tataas ang presyo ng ginto. Mabuti na rin na mag-ipon ng kaunti. Lahat ba ito ay nakuha? Siyempre, nakuha lang ito sa tambakan ng basura. Boss, may mga bagay na hindi mo alam. Puno ng kayamanan ang basurahan. Lalo na ang mga lugar na naglalabas ng lason. Bawat hakbang ay ginto. Comfortable. Alipin. Sino ang nag-utos sa'yo na uminom ng beer ko? Malaya na ako. Bodyguard. Pwede ba kayong tumahimik muna? Malaking oportunidad ito para kumita ng pera. Pero, talaga bang papayagan tayo ng organizer na magpahamak? Bawat art space ay hiwalay na espasyo. Ang Red Pavilion ay nagbigay lang ng paraan para makalipat at yun lang. Walang kinalaman ang Red Pavilion dito. Hoy, ibabalik mo ang serbesa ko. Ikaw to. Hello. Hala, ang ulo mo. Baba na dyan. Aking mahal. Huwag mong itapon. Katutubong tubig na magic. Huwag mo nang basahin. Bata, ibinabalik ko sa'yo ang numero. Pero, kahit makita mo si Long Jun, wala ring silbi. Wala itong kinalaman sa'yo, magnanakaw. Tingnan mo ang tanda. Ticket ng tren. Suntukin ang ahas sa 7 pulgada. Huliin ang dragon sa kanyang ulo. Ang tiket na ito ay ang ulo ng dragon. Ngunit bago umalis, kailangan munang maghanda ng kaunti. Itaas ang 2 kamay. Simulan na at tapos na. Bobo. Ang pera ay kayang magpatakbo ng kahit anong bagay. Pagdating sa istasyon, kailangan ng pera para makipag-ugnayan. Para makapasok sa dulo ng basurahan. Marami kang alam, di ba? Kahit na bumagsak, isa ka pa ring binata. Ang impormasyong ito, naiintindihan ko pa rin. Yung sinasabi mong dulo ng basurahan ay, hihi,
Yung sinasabi kong lugar na naglalabas ng lason. Siyempre, ang mga batong kalamidad ay mga bagay mula sa labas ng mundo. Ngunit mas mataas ang kalidad ng bato. Mas hindi ito magagalaw sa merkado. May ilang tinatawag na mataas na panganib na lugar, na may dekalidad na mga bato. Tama ang sinabi ng duwende. Ikaw ang duwende. Ang mataas na panganib na lugar, ay maaari ring maging itong hindi kapansin-pansing basurahan. Siyempre, hindi kasama ang tao sa mundo. Ginoong Dragon, ayon sa iyong kahilingan, nakatipon na ang lahat ng mataas na panganib na basura sa dulo ng linya, at handa na itong kunin para sa pagkuha. Nagtatrabaho ka. Nasa mabuting kamay ako. Tungkol sa mga puntos ng pagsasanay. Kapag natapos na ang pagkuha ng lahat ng laso ng Diyos, tiyak na makakakuha ka ng bahagi mo. Siya na naman siya. Alaynan. Dwarf. Gaano ka nakatagal dito? Isang araw. Anong nangyari? Ikaw ba ay isang siyam na mababang antas na tagapag-ayos ng espiritu? At ano pa? Yamati. Yeje. Ito ay engkanto. Ikaw na tao. Bakit ganyan ka? Ang bato ay iyong ama. Simulan. Mas mataas ang antas ng mga bodyguard at Snow King. May kaunting immortal poison lang sila sa katawan. Mas malaki ang impeksyon ni Gil. Tama ka. Sila ay may immortal poison. Hinala mo na si Dragon Lord ang naglilihi ng toxin sa basura. At saka itinatapon sa mundo namin. Ikaw ang nagsabi niyan. Hindi ko sinabi iyon. Kahit sino pa ang nagsabi. Dapat nandito ito. Tumayo ka sa likod ko. Ginoong bato. Kamusta ang salu-salo ng bala? Medyo mataas ang dalas, pero okay naman ang lasa. Sige, baguhin na natin. Lakas ng kidney set. Nasa pag-absorb at pag-convert. Kung gagamitin sa mahika at materyal. Ganyan ang mangyayari. Ginoo ng kidney. Dumating na. Ay nako. Mas makapangyarihang FA-12 na uri ng gatlinggon. Kayo ba ay ipinadala ni Long Jun? Siyempre, hindi. Hindi pa ganoon kabobo si Long Jun. Sa katangahan, siya lang ang pwedeng maging. Kayo ba ay ipinadala ni Lin Wei? Yun ang asong ulol. Boss, pinatay na sila. Ha? Dahil si Lin Wei ang nagpadala. Siguradong hindi lang isa. Basta't palayain mo kami. Ang impormasyon ng mga taong ito. Maaari kong ibigay ang lahat. Huwag makinig sa kanila. Mga salita ng traidor. Ang mga ito ang pinaka hindi mapagkakatiwalaan. Hindi naman sigurado iyan. Sobrang gwapo. Simulan na. Ang ganda ng itsura. Handa akong maging iyong alipin sa pag-ibig. Tapat hanggang dulo. Maganda. Sa hinaharap, tawagin niyo na lang kayong alipin isa at alipin dalawa. Ginoo. Tawagan si Lin Wei. Magpadala pa kayo ng mas maraming tao. Tunay na karapat dapat ka sa mga taong madilim. Marami kang masamang ideya. Boss, ano ang balak mo? Malalaman mo rin kalaunan. Goddess of War. Saksakin ang mga masasamang kulto. Naway pagpalain ang liwanag ng badha. Sobrang boring naman. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa mga pinadalang mamamatay tao. Boss, natagpuan na si Wang Jin. Ayos lang yan. Agad na alisin ang batang iyon. Una ang pagyurak, saka ang pagpatay. Pero, paano? May isa pang tawag na Gil na duwende sa paligid. Nagpalitan ng putok, na nagdulot ng kakulangan sa ating tauhan. Kailangan ng dagdag na apoy. Gil. Dating CC ng Swanjin Group. Pagkatapos ma-acquire ang grupo, hindi na namin alam kung nasaan na. Yung maliit na munti, dati palang pumunta na dito. Mas malaki pa ang gutom ng kamelyo kaysa kabayo. Kung sakaling magsanib sila ni Wang Jin, sa kasalukuyang lakas, talagang kulang sila. Okay, bibigyan kita ng 50 tao. 500 siguro. Kailangan ba ng ganong karami? Boss. Ang mga nagtatagumpay, hindi nagmamalasakit sa maliliit na bagay. Hindi mo naman siguro kayang iwanan ang pera, di ba? Paano mangyayari ito? Ganito, bibigyan kita ng 1,000 tao. Ang boss ay napaka-generous. Ha. Wang Jin, sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka. Ginoo, natapos na ang misyon. Magaling. Yung nasa kabila, ang stick ay dapat medium rare. Hoy, ang taas ng level. Hindi ba pwedeng gawing mas normal ang iyong pang-akit? Ang kakaibang kaakit-akit na lalaki ay tanging nagpapalabas lamang ng tunay na damdamin sa loob ng tao. Marahil ito ang tunay nilang hinahangad. Sa madaling salita, puntahan ko na ang 1,000 tao.
Para lang patayin ang isang batang maitim ang buhok, ano? Gulong-gulo ang lahat dahil dito. Kapitan, kamakailan ang GLAY ay umuusad. Lahat ay nawalan ng trabaho. Malaki ang pressure sa trabaho. Kahit na anong proyekto may dapat gumawa, hindi ba? Ayos lang. Kapag natapos na natin ito, magpapaalam na tayo. Hindi pwede iyon. Anong tao? Si Wang Jin. Bumarel. Sobrang lakas ng apoy na ito. Bodyguard na siksuking. Nagpapalabas ng sundalo. Batas ng kalikasan. Susi ng espiritu. Ang mga ito ay mga hiyas na itinapon mo. Alam ba ng amo mo? Alam. Nakakaintriga, bakit nawala ang mga tunay na diamante ko mula sa Timog Africa? Nakuha ako. Bakit hindi ka pa dumarating? Naiinip ka na. Sugod. Walang kapantay na gwapong lalaki. Gustong tumakas. Paggamit ng mga palaso mula sa bangka. Kayo mga palaso, gamitin niyo ako ng maayos. Lahat, makinig. Nautusan, nakikinig. Ang mga papasok sa aking sekta ay makikinabang sa mga sumusunod. Magbabayad ng social insurance sa panahon ng probation. Tamasin ang pinakamahusay na benepisyo ng 2 araw na pahinga. Hindi ba't sa probation period na kailangang magbayad ng social security? At may 2 araw na pahinga rin ayon sa labor law. Alam mo ba kung ano ang tinatawag na benepisyo? 14 na sweldo. Buwan ng 20 bi. Anong? 14 na sweldo. 20 bi. Mas maaga mong sabihin. Bakit pa tayo maglalaro ng buhay? Hindi na kailangang magpanggap pa. Ako na ang maghihintay. Sa magiging pinuno natin, sundin ang utos ng hari. Sana ginamit mo na lang agad ang pang-akit. Kailangan pa tayong maghirap ng kaunti. Tanging sa pamamagitan ng pagpapahina sa espiritu ng mga bayarang sundalo. Maari nating makamit ang pang-akit ng mabilis. Sa totoo lang, hindi na kailangan ng pang-akit. Mayroon siyang katangian ng isang general. Buwan ng 20 bi. Libo. Bata. Talagang matapang ka magsalita. Sapat na ang 6 bawat buwan. Bawiin ko ang sinabi ko. Ay, sibat at kalasag. Seremonya ng pagsali. Ang aking tabak at kalasag. Bibilab. Maligayang pagdating. Sa suso. Maligayang pagdating sa suso. Noong nakaraan, 99 lang tayo. Paano bigla tayong naging 4,200? Kailan ka nakapagtipon ng ganitong karaming tao? Lihim. Sa madaling salita, simulan na natin ang plano sa paghukay ng yaman. Mahal na leader, paki-verify ang kalakal. Suriin ang enerhiya at feng shui. Asul na kulay. Boss, hindi pa nahihiwalay ang batong ito. Paano mo nalaman na nasa loob ay ang blue spirit? Ngunit ang merkado ng asul na kristal na ito ay wala pang ilang libong yuan. Sa aming mundo ng pagsusugal sa bato, may isang password. Pulang 10,000, asul na 1,000 at itim na mawala. Kapag nagbukas ang liwanag ng ginto, walang alalahanin. May isang malaking piraso dito. Ginoo. Ito ay 15 na karne ng bulok na agila. Tingnan mo yung batong sa kuna. Mas malaking pa sa Chanishaw na balo sa kabila. Kawalang sense. Ito ay... Grabe, gintong alamat. Kung totoong ginto nga, siguro mga milyon-milyon na yun. Nakakatawa talaga. Isang pangkat ng mga bulag sa ilalim ng balon. Ang Roth Eagle ay isang mababang antas na halimaw. Kahit na maapektuhan ng kalamidad at radiation. Magkakaroon ng langit na batong kalamidad sa loob. Hindi kailanman magiging gintong kulay. Ang Golden Essence ay isang yaman na nagkakahalaga ng 10,000 bato. Sa kakayahan mo lang. Buksan mo na ito. Ayos. Hayaan nating magmasid ang lahat. Buhok. Kanyon. Tanga. Itigil mo. Tanga ka. Masamang bagay. Sobrang lakas ng tama. Kapal ng mukha. Tanga, tumigil ka na. Sobrang lakas ng masamang gawain. Anak, ang tanga mo ba? Lahat ng magagandang genuine crystals ay nasira na. Itong isang maliit na liwanag, aabsorb mo. Kakayanin nitong tumbasan ang isang taong nag-aaral ng mahika ng 1 taon. Nawala na lahat. Mas mabuti pang ibigay ito sa mga disipulo ng sekta. Talaga, may likas na kakayahan sa pamumuno. Totoo ba, Ginoong Gil, ang aming leader?
Hindi ka pa nakapasok sa banal na sekta. Ngayon ay nakapasok na. Talagang lumago na ang batang ito. Makakapagbigay ng benepisyo para sa sekta ng libu-libong tao. Ako'y labis na natutuwa. Sandali, Ginoong Panginoon. Sinasadya mo bang basagin ang batong ito? Ginoong Panginoon, handa akong ibuhos ang aking dugo at utak para sa banal na sekta. Dugo at utak. Alam mo na. Hindi ko nga alam iyon. Pareho pa rin ang batang ito. Sige na, sapat na. Hatiin ang mga piraso ng gintong kristal. Magpatuloy sa trabaho. Opo, Ginoo. Uulan na ba? Sa kuna ito, tumakbo kayo. Ano ang gagawin natin, Ginoo? Walang anumang hadlang sa paligid. Wala nang oras para tumakbo. Hindi ko papayagang masaktan mo ang aking sekta kahit kaunti. Bumalik ka na, bata. Sobrang taas ng laso na ito. Hindi mo ito kayang tanggapin. Hindi ko napapayagang may mamatay sa harap ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Tagapagwasak ng mundo. Kung hindi makatarungan ang daan ng langit, nais na wasakin ang aking sekta. Sasalungat ako sa daan ng langit. Mabuting ama ng bayan, umakyat sa mas mataas na antas ng mabuting ama ng bayan plus. Kung hindi makatarungan ang daan ng langit, nais na wasakin ang aking sekta. Sasalungat ako sa daan ng langit. Ang ganda ng Panginoon. Ang pangalang pangkaraniwan. Ang bato ay laso ng ama. Mag-level up. Ang bato ay laso ng ama. Plus. Nawala na ang laso naman sa katawan ko. Nakalimutan ko na nga. Ikaw ba ay tagapagwasak ng mundo o tagapagligtas? Wang Jin. Nakuha na ang puntos para sa funksyon ng bato sa bato. Lahat ay ilalaan sa pagpapalakas ng bato sa bato. A-unlock ang Diyos na kasanayan. Lahat ng bato ay nagiging isa. Ginoong Dragon, may isang aura ng kapangyarihan sa timog kanlurang hangin. Amoy daga. Maaari pa rin niyang mahanap ito. Anong gagawin natin? Hindi natin siya dapat hayaan makarating sa basura. Alam ko ang ibig mong sabihin. Mahal, mga disipulo ng Wanlong Sect, makinig kayo. Nandito na ang mga disipulo. Kayo ang mag-target kay Wang Jin. Pero, bago ang operasyon, unang ipasok ang suntok. Ito ang bagay. Ito ang 0-0. Magtiwala ka. Normal na supply. Masigit pa sa 10 beses ang bisa nito kaysa sa mga pampalakas ng katawan. Salamat sa regalo, Ginoong Xi. Sige na. Ito ay isang eksperimento na gamot. Hindi ba natatakot ang Ginoong Long na magkakaroon ng masamang reaksyon ang mga disipulo? Pagsugpo sa masama at pagprotekta sa daan. Hindi maiiwasan. Sabi mo. Tama ba? Boss. Xiaomei. Ilan? 10. Buhay probinsya. Kumain ng ganito karami. Sumakay ng tren. Hindi ka nahihilo. Dwarf. Hindi ka ba natutulog sa sasakyan? Anong nilagay mong langis? Itong mga tanga na ito. Talaga bang pupunta tayong lahat? Sama-sama. Hihi. Ikaw naman. Ikaw naman, naghihintay ako sa terminal. Totoo, nakakapag-teleport ka talaga. Espesyal na kasanayan sa teleportasyon. Hindi pwedeng magpasakay. Kita tayo mamaya. Pagsapit ng tren 250 sa istasyon. Mangyaring magmadali sa pagsakay. Umalis na. Mag-ingat ka, Ginoo. Kayo ba ay nahihilo sa biyahe? Ako ay isang kilalang tao at makapangyarihan. Hindi ako nahihilo. Ginoo. Hindi ito simpleng pagkahilo. Ito ay poisoning. Isang tao lang ang nasa buong sasakyan. Ikaw ang naglagay ng lason. Ako ay nagtatanim. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Walang nagsabi sa'yo. Hindi ba bawal sumigaw bago pumatay? Nakasalalay sila sa'yo. Tagapagtanggol. Magtiwala ka. Magaling ang katawan mo. Ipakilala mo ang iyong sarili. Pangunahing ikatlong disipulo ng Uthinis and Descends. Ulan Usi. Magpakilala ka. Mga tao na nag-aaral ng pagtuklas ng espiritu. Kapag ang katawan ang batayan. Napakalakas ng pakiramdam ng panggigipit. Lumilipad na mga pakpak ng taga. Dumarating ang pangangailangan na umihi. Tagapagwasak ng mundo. Itigil mo ang iyong mahika. Kahit gaano pa kalakas ang pagsasanay sa katawan, kailangan pa ring umihi. Kahiya-hiyang, gamit ang mga maliit na kasanayan, para pahirapan ang mga matuwid na tao. Pasensya na, ako ay isang simpleng tao. Ang isang tunay na matuwid na tao. Wanlong Sect. Hindi ako isang gentleman. Ako ay isang nagtatanim. Mahiwagang batas ng lingbao. Espiritu ng dragon.
Tanggapin mo ang kamatayan, tagapagwasak ng mundo. Tanggapin mo ang kamatayan, tagapagwasak ng mundo. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Ang dragon na ito ay Dhu 40 at kapantay ko. Iniinom ang esensya ng araw at buwan. Kumakain ng enerhiya mula sa tatlong mundo. Ang kanyang destruktibong lakas ay katulad ng sinaunang Diyos-Diyosa na si Taoti. Yes, as vice at vice. Little doggy. Demonong dragon. Anong ginagawa mo? Kahit gaano pa kalakas ang halimaw. May mga hayop na pagnanasa. Ganoon din ang tao. Walang kapantay na alindog. Tama ang sinabi ng leader. Talaga namang ginagamit mo ang iyong pang-akit kapag nagiging kampante ang tao. Paano mo ito nalampasan? Ang gamot na ito ay kayang pigilin ang sarili mong mga neuron. Panandali ang immune sa pang-akit. Kasabay nito, mapapalakas din niya ang kanyang katawan. Wala ng karisma. Isa kang walang silbi. Onyama. Bagamat ang aking karisma ay nakabase sa adrenaline. Sa huli, nakabatay ito sa pagnanasa ng tao. Sa pamamagitan lang ng gamot, hindi ito mapoprotektahan. Kuya Wang. Uminom. Uminom ng tubig. Ayoko nang uminom ng tubig. Kuya. Gusto ko lang makasama ka, uminom lang. Magpakabait ka. Nanay. Tawagin na lang kita. Wang Ilayli siguro. Sa isang tingin na ito, naisip ko na ang pangalan ng anak ko. Nasa iyo na ang bahala. Kuya Zhangsan. Ginoong Long John. Sina Lisi at Wang Gu ay natalo. Bakit si Wang Jin ay laging tagapagwasak ng mundo? At ang kanyang mga paraan ay mababa. Sila ay mga baguhan. Ang pagkatalo ay karaniwan lamang. Ngunit si Zhangsan ay iba. Mayroon bang kakaibang katangian si Zhangsan? Dahil siya ay isang asexual. Pagtama ng itlog sa bato, hindi marunong tumimbang ng sarili. Mamatay ka na. Si Lisi at Wang Gu ay talagang nagkamali. Normal lang yan. Tingnan mo. Zhangsan, Lisi, Wang Gu. Sobrang pangkaraniwan ng mga pangalang ito. Nasa nobela at anime. Parang laging panggagahasa. Mahirap makagawa ng anuman. Mapagmataas at walang galang. Tama ka, pareho ka pa rin ng dati. Noong bata pa ako. Ginoong guro. Kilala niyo ba ako? Hintayin mong mamatay ka. Saka mo malalaman kung sino ako. Ang napakamakapangyarihang ilusyon. Hihe! Si Zhangsan ay ang pangunahing disipulo ng Wanlongzong. Sa usaping kakayahan sa ilusyon, sobrang mataas kumpara sa mga demonyo. Tulad ni Wang Jin talo. Sa harap ng DC 40 na ilusyon, wala na akong magagawa kundi magtiis. Bastos. Pasensya na. Ang dapat humingi ng tawad ay yung mga bully sa'yo. Pinagtatawanan nila ako na parang bata. Ikaw lang ang hindi. Walang problema kahit na lalaki ka na parang babae. Maging ikaw na lang. Wang Jin. Sa pagkakataong ito, dapat ipahayag ang nararamdaman. Hihi. Malapit nang magtagumpay. Bastos naman yak. Sasabihin ko sa guro. Makikinig ka sa aking pagtanggi. Wang Jing. Ito ay para sa... Wala akong oras. Bastos. Haha. Bastos, bastos. Simula noon, nabago ang pagbabago ng aking buhay. Wang Jin, ikukulong ka sa espasyo ng mga alaala na ito. Hindi ka na makakatakas. Pasensya na. Zhangsan, naitanggal mo ang ilusyon. Pero ayos lang. Huli na ang pagmamakaawa. Pasensya na. Anong sinabi mo? Alam ko ang nangyari noon. Dahil dito, nagdulot ito ng malaking sakit sa iyo. Wang Jin. Noong panahong iyon, talagang gusto kong hindi sinasadya. Ngunit sinabi ko na ito. Ang gusto ko ay mga babae. Siyempre, hindi iyon isang liham ng pag-ibig. Ito ay isang liham ng pagkilala sa brotherhood ng sosyalismo. Iginagalang ko ang iyong mga baraha. Zhangsan, ikaw ay isang walang sexual na tao. Hindi. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Hari ng paghahatid ng kamatayan, Wang Jin. Pumunta na tayo upang wasakin ang mundong pinasok ng lason ng immortal na lason at ng Wanjun Set. Dalhin natin ang lahat upang lumikha ng isang bagong kinabukasan. Mahusay na lihim na pagsasanay. Saklaw ng parasol ang kalawakan. Ano ito? Pinapadala ako ng Panginoon ng sekta upang patayin ka.
Kung mabibigo ang misyon, ako at ang buong sasakyan ay sasabog. Yung baliw na iyon. Pero nakalimutan niya, ang espiritual na pamamaraan. Ang pagpatay ay maaari ring magligtas. Zhang San. Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong pagtataksil sa Wanlongzong. Magbabayad ka ng halaga. Talaga. Wala akong balak na patayin ka. Salamat sa pagligtas sa akin noong bata pa ako. Ang liham na ito. Sa wakas ay naipadala na. Kapatid. Siya ay namatay dahil sa akin. Kung nais ninyong patayin ako, hindi ako pipigil. Matagal na kaming magkaibigan. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Kaya, ginagalang namin siya. Mula ngayon, hindi ka na aming kalaban. Itong payong. Nasa iyo na. Saan kayo pupunta? Patayin ang tunay na kaaway natin. Ang kwentong ito. Masyado bang bigla ang pagpasok? Salamat, Ginoo. Ang buhay ay parang isang dula. Maaari mo bang garantiya ang iyong kabataan? Hindi ka ba nagsisi sa iba? Sa kakayahan ni Zhang San, madali lang niyang makuha ako sa isang pindot lang. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ko maramdaman ang kanyang pagputok ng galit. Wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay ligtas tayong lahat. Malapit na ang destinasyon. Umalis na tayo. Ginoo. Nakakuha ka na ng 20 skill points. Binabati kita. Lahat ng points ay nailipat na sa pagpapalakas ng kidney function mo. Kakaiba. Bakit may dagdag pang hindi kilalang skill? 21. Hindi ba? Pasensya na. Noong panahong iyon, hindi niya ako gustong patayin. Kundi ipasa ang kanyang mga kasanayan. Maikli ang buhay ng mga magaganda. Tara na. Hilahin ang kanyang pantalon. Tingnan kung siya ay lalaki o babae. Hahaha. Tigilan mo. Umalis ka. Yung mga pasa sa iyong pulso. Hindi ko rin alam kung kailan ko nakuha yan. Pero, kailangan pa rin kitang pasalamatan. Wang Jin. Long John. Hindi kita palalampasin. Long John. Hindi kita palalampasin. Ha! Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sino ang hindi nagpapatawad sa kanino? Matagal na akong naghihintay dito sa labas. Hihe! Ang ganda ng dalaga. Ailey, sige, magtrabaho ka na. Sige po, Ginoong Long. Patay na mataba. Sa susunod, papasukin ko ang mga mata mo. Naglilingkod lang ako kay Long Jun. Ang kakayahan mong lumipat ng espasyo. Hindi dapat ginagamit ng ganito. Hong Yin. Depende kung para kanino ito gagamitin. Nagbigay na ang Hong Jin ng maraming kalamidad na bato para sa paglikha ng mga Diyos na lason sa Wanlongzong. Sinasabi ko sa'yo, isiping mabuti ang iyong posisyon. Siyempre, nandito ako ngayon, dahil sa tulong ni Long Jun na pinalayas ang ikatlong Ginoo. Nakuha ko ang kakayahan at katayuan ng punong guro ng Hongye. Kaya tayo'y nasa iisang bangka. Ang ipinagkatiwala sa'yo. Ang pinakabagong pinong na espiritual na laso ay halo na sa bagong batch ng mga panlunas sa pag-akyat sa espiritu. Handa nang ilabas sa merkado. Magaling. Huwag na nating pahabain pa ang paghihintay ng mga manunood. Hihi. Pakisuyo, Ginoo ng Dragon. Nasa ibaba, inaanyayahan ang ifi ng Lin Group. Puno ng Wanlong Sect. Pumunta na si Long Jun. Long John, Long John. Long John, Long John. Maligayang pagdating, Long Jun. Ginoong Long John. Alaynan, kumusta kayong lahat? Ang Lin Group at Wanlong Sect ay nagdaragdag ng puhunan sa medikal. Ipinalalabas ang cultivation pill sa merkado. Habang hinihikayat ang buong bayan na magtanim ng espiritu. Aktibong pigilan at labanan ang mga laso ng engkanto. Sa ganitong kabayanihan, may nais bang sabihin si Dragon Lord? Alam ng lahat, malapit nang magwakas ang kalamidad at katapusan ng mundo. Para sa sariling proteksyon, nagising ang bawat isa sa kanilang sariling sistema ng pag-akyat sa Diyos. Ngunit ang ilan sa mga mababang antas na nag-aakyat sa Diyos ay nagkasakit din dahil sa ibang tao. Nabahiran sila ng Diyos na lason. Lubos akong nalulungkot. Bilang isang tagapagligtas, ibinigay ko ang lahat ng aking makakaya upang makuha ang mga pambihirang gamot sa tatlong mundo at gumawa ng besti na gamot para sa pagninilay upang pangunahan ang lahat na labanan ang mga sakuna ng mundo at lumikha ng isang mapayapang lugar. Talagang mapagkunwari.
Kapag ang isang nag-aaral ng pagninilay ay umiinom ng bethi na gamot, sa maikling panahon, talagang lalaki ang kanilang kapangyarihan. Ngunit sa mahabang panahon, ang laso ng Diyos ay lalala. Pagkatapos ay bibili ng lunas mula sa Wanlongzong. Talagang may talino sa negosyo. Gumawa ng laso ng Diyos. Ipinapasa ang maruming trabaho ng laso ng Diyos. Lahat ay ibinibigay sa Hongshu upang gawin. Siya naman ay tila tapat. Ay, mga maruming bagay. Kailangan pa rin itong gawin ng ating Red Pavilion. Sobrang astig nito. Bodyguard. Ginoo, tulungan mo akong kumuha ng litrato. Para sa alaala. Gusto ko rin. Bobo, kailangan pa bang mag-check-in dito? Pasok ka rin sa frame. Bodyguard. Mag-check-in tayo sa harap ng base ng kaaway. Sobrang abstract nyo naman. Talagang dumating ka. Matagal na kitang hinihintay. Sa madaling salita, kailangan muna nating pumasok sa kuta. Hindi naman tayo makalipad. Hindi nga tayo makalipad. Tinatawag pa tayong mga cultivator. Ganyan ang pagkakaset ng manunulat. Wala tayong kakayahan sa paglipad. CJ, kaya, yung mga mekanikal na agila, ay para sa pagkuha at paghatid sa atin. 25 na mekanikal na agila. Tumakbo na. 25 na mekanikal na agila. Tumakbo ka. Thunderbolt. Nagtagumpay ako, tulungan mo ako. Ay. Salamat, Suiking. Mukhang marunong din magsalita ng tao ang binata. Pero paano mo nahanap ang stick na iyan mula sa kahit saan? Ayusin na. Pagsasama-sama ng lakas, pagpapalakas ng katawan. Aha. May isang cargo helicopter doon. Bumaba na kayo. Ay maximize ang lakas. Wala akong problema, mabilis kayo. Suiking. Bukas na ang pinto, hindi namin siya pwedeng iwan. Kalma lang, Wang Jin. May 3 palapag ang buong kuta. Pagdating ng cargo plane, bubuksan muna ang 3 palapag. Pero sa bawat pinto, may mas mahalaga kang kailangang gawin. Tama, boss, siguradong okay si Suiking. Pero paano mo nalaman ang mga ito? Dahil ang kuta na ito ay ginawa ko mismo. Para makarating sa core area. Para mahanap si Dragon Lord at ang iyong kapatid na babae, kailangan munang dumaan sa 2nd antas. Saang lugar? Pulang likidong estado. Ito ang pulang likidong estado. Tama, ito ang lugar na ginagamit para paghiwalayin ang enerhiya sa loob ng mga batong sakuna. Tulad ng nakikita mo, ang malusog na anyo ng enerhiya mula sa likidong kulay. Ang itim naman ay mga laso na nakuha sa proseso. Laso ng Diyos. Maraming taon na ang nakalipas, dinisenyo ko ang sistema ng paghihiwalay. Nais ko sanang makinabang ang sangkatauhan. Ngunit sa huli, kinuha pa rin ito ng taksil na si Hong Yin. Ginawa ang mga maruruming bagay. Sino ka ba talaga? Ito ay isang malaking kaganapan, paano ito magiging marumi? Ailey, ay nako, ang tagal na nating hindi nagkita, Ginoong San. Ikaw ang pinuno ng Hongge, Ginoong San. Sa totoo lang, ako ang dating pinuno. Sisiraan ko ang kuta. Pigilan ang muling pagkalat ng Xian Poison sa mundo ng tao. Sa lakas ninyo, hindi pa kayo makakagawa nito. Bakit mo pa tinatanggal ang jacket mo? Ginoo. Huwag mong sirain ang aking magandang pagkakataon. Hehe, papatayin ko kayo ngayon. Ang mga karaniwang sundalo ay talagang hindi makakalaban kay Wang Jin. Ngunit iba sila. Hindi nila alam ang katotohanan tungkol kay Like. Huwag nang magpatawag ng mga ganitong basura. Babae, mukhang tumama ka sa bakal. Oh, hindi naman sigurado. Turtle Shield. Alam na namin ang mga galaw mo, Wang Jin. Kuryente, nakakapanghina, ito ay instant na pag-convert ng katangian. Ang Turtle Shield ay hindi kayang humarap sa mataas na dalas ng enerhiya sa maikling panahon. Hahaha. Bastos ka, nagnanakaw ka pa. Sa digmaan, walang masyadong patakaran. Sige, ikaw na ang mauna. Kami na ang bahala dito. Tama, wala nang oras. Dapat makaalis kayo ng ligtas sa kuta. Huwag kang mag-alala, siguradong mananalo kami. Huwag kang maging walang pakialam, batang babae. Si Wang Jin. Bumuga ka. Kaliwa ang kamay sa paghawak ng kalasag. Kanan ang kamay sa kanyon. Ihanda ang laser cannon. Hepe, haha. Tama ang tama. Ang enerhiya ay nagiging armas. Ginoo ng bato. Dumarating na. Sige na, aking espada at kalasag. Babala-bala. Aking espada at kalasag. Ang cute ng espada at kalasag na ito. Sa wakas, narating na natin ang pangunahing engine ng fortress.
Ito ang pangunahing makina ng sentro. Tama. Kung masisira lang dito, magsasara ang buong kuta. Kaya ano pang hinihintay mo? Hong Yin. Huwag kang magmadali. Little Third Lord. Kailangan nating sabihin ang buong katotohanan kapag nagsasalita tayo. Halimbawa, kung sirain mo ang sentro ng depensa. Anong ibig sabihin nun? Isasara ang buong sistema ng nakabitin. Matutumba ang depensa at magigiba. Lahat ay mawawala ng timbang. Pagkalipas ng 4.5 segundo, lahat ay babagsak sa lupa at mamamatay. Kamatayan. Huwag kang magpaloko sa kanya. Wang Jin. Tungkol kay Xiao Sanye. Gaano mo na ba ito kakilala? Wang Jin. Naniniwala sa kanyang isang panig na kwento. At handang isakripisyo ang buhay para sumakay sa tren. Dumating sa nakalaylay na kuta. Upang iligtas ang iyong kawawang kapatid na babae. Hindi lang iyon. Kailangan kong pigilan kayong patuloy na mag-extract ng elixir na nagdudulot ng kapahamakan sa mundo. Mukhang wala namang sinabi sa iyo si Ginoong San. Tumahimik ka. Ang konsepto ng elixir ay siya ang nagpasimula. Xiao San Yuan. Hahaha. Gising na. Ginoo. Kamusta na ang pagproseso ng mga kalamidad na bato? Nakasulat na sa itaas. Maganda ang kita. Ngunit medyo mataas ang gastos para sa paglilinis at pagkuha muli. Nakakasagabal sa pagpapanatili ng pamilihan ng underground market. Pagmimina, pagdadala, paglilinis, talagang hindi maliit na gastos ito. Maliban kung ang mga toxin na nalinis ay maaaring magamit. Ginoo, may naghahanap sa iyo. Dalhin mo ako doon. CJ. Magandang araw, Ginoo. Ako si Dongmu. Narinig ko na si Ginoong Dongmu ay isang siyentipikong nag-aaral ng mga espiritu. Nagtatawa ka, Ginoo. Ako ang pangunahing responsable sa muling pag-develop ng enerhiya. Aba, swerte naman. Kamakailan lang, nasa isang basuraan ako. Nakita ko na maraming mga batong dulot ng kalamidad doon. Nais kong i-refine ang mga toxin mula dito, para mabawasan ang gastos. Dalhin mo ako para makita. Kayong mga traitor na nagtatraidor sa inyo, mga taksil. Kami at si Longjun ay nagtutulungan din naman. Huwag mong sabihin ng ganito. Ha? Di matitinag ang espada at sibat. Kalma ang puso, makakamtan ang daan. Makamtan ang daan, magiging batas at espiritu. Talagang kailangang baguhin ang pagiging mainit ang ulo mo. Huwag mong gamitin ang mga sinasabi ko para turuan ako. Ang kanyang espasyo ay tila napakalayo sa iyo. Ginoong San, nang siya ay maapektuhan. Dahil dito, nakuha niya ang aking kapangyarihan. Kaunti na lang ang natitirang mahika sa akin. Unahin siyang ayusin. Dalhin ang pulang puso at saka na magplano. Napakagwapong lalaki. Ang sama ng pakiramdam. Parang baglang ang kakayahan mo. Paano ka nahulog sa patibong noon? Wala na akong oras para buksan ang portal. At naipit ako sa likidong hadlang. Wala sa atin ang may kakayahang mag-utos ng tubig. Tulad ng utak ng baboy ko. Hindi ko na alam ang siling teknike. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, tiyak na hindi ito solusyon. Tingnan mo ito. Legion ng mga sakubos. Ginoo. Ihanda ang atake. Ngunit kailangan ng ibang paraan. Naiintindihan mo ba? Utos ng Panginoon. Kaya kailangan itong gawin. Sige na. Sinabi na. Walang silbi. Napakalaking kasamaan. Mas malaki pa ang sa akin. Anong maruming bagay? Tumakbo na tayo. Zhang San. Ipahiram mo sa akin ang lakas mo. Mahiwagang banal na pagsasagawa. Parasol na nagkukubli sa kalawakan. Babalik pa rin ako. Walang likidong hadlang. Pero may solidong hadlang na may isang pana. Huwag mag-alala. Basta't maibabalik ko ang aking kapangyarihan. Maaari kong makuha muli ang karapatan sa kuta. Kailangan kong ibalik ang aking kapangyarihan mula kay Hongin. Pahiram ng payong. Ito ay alaala ng aking kapatid. Huwag mo itong masira. Nasa laboratorio ng kuta ang iyong kapatid na babae. Anak na babae. Dito ako para iligtas ka.
Anak na babae. Kuya. Ito, saan tayo? Laboratorio. Yung mga gago na to. Dinakip si King dito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tutulungan kitang mag-alis ng lason. Sobrang lason na Tatay Plus. Nawala na ang mga batik ng lason. Umalis na tayo sa kuta. Kuya, parang nagbago ka. Bumago ng ano? Amang maitim. Sige na. Anong? Nakuha ko na. Sabihin ko na kay Lord Long. Tungkol sa Dusty na elixir para sa pagtataas ng espiritu. Ipapaliwanag ito ng detalyado ng ating responsable sa produkto. Yung inutil na si Hong Yin. Talagang nagkamali. Hindi lang iyon. Mukhang natapos na rin ni Xiao Sanyuan ang pagsipsip ng kapangyarihan. Ang mga nakasulat na dokumento at video record ng pagkuha ng lason sa kuta ay tiyak na nasa mga kamay na ni Xiao Sanyuan at Wang Jin. Ginoong Longjun, hindi ka ba natatakot na bumalik sila at report ka sa mundo? Ito ay isang napakalaking panganib. Baka gusto mong tingnan sa ilalim ng entablado. Dragon Lord, Dragon Lord, Dragon Lord. Kung ikaw, maniniwala ka ba sa tagapagligtas? O sa tagapagwasak? Napakataas ng Dragon Lord. Pero paano mapapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan bilang tagapagwasak? Sa kabila ng lahat, ang Teacher Stripe Mark ay hindi basta-basta matutuklasan. Hindi na kailangan ng marka. Kailangan lang natin ang kapara ng pagkawasak na tugma dito. Gusto mong sabihin? Maliit na Ginoo. Hiling ko, iwan mo naman ang ilang espiritu ng Dao at mahika sa akin. Kung hindi, mamamatay ako. Hindi ako mamamatay. Pero mawawala na ang lahat ng Dao at mahika. Huwag mong kalimutan. Sino talaga ang tunay na leader ng Red Pavilion? Kailangan hanapin ng tao ang tamang posisyon para sa sarili. Ang natitira ay ang tungkol sa paggawa ni Long Jun ng pagtuturok ng droga at pagbebenta nito. Ipaalam na ito sa publiko. Putang inang mainggit na insekto. Nakaplano na ba natin ito hanggang sa ganito? Kukunin na ng Dragon Lord ang aking kamalayan. Ang sama. Saksuan City, nakatago ang makapangyarihang Tian Baishang. Nagsimula nang kumalat ang mansa at nakamamatay na lason, nagdadalamhati ang mga tao. Kamatayan. Hindi makontak ang mga sundalong pinapasahod. Hindi nila tatanggapin ang bayad. Tumakas na ba? Ay. Gusto kong makahanap ng tao para patayin sila. Lin Xiao. Lin Xiao, tumingin ka. Bro. Sabi mo ba na nasa ibang espasyo tayo sa painting? Tama. Kaya. May mga sale sa supermarket sa ibang dimensyon. Grabe. Paano tayo nakarating sa totoong mundo? Mga pamilya. Sino ang nakakaalam? Nakuha ko ang ETH. Kumuha ka na. Huwag sayangin ang pagkakataong ito na dumating sa 1,000 taon. Naiintindihan ko. Sinigang. Aba, may multo. Ano bang nangyayari dito? Kuya, siya iyon. Siya ang kumuha sa akin. Dragon Lord. Mukhang siya na naman ang may kagagawa nito. Ito ay laso ng Diyosa. Succubus. Ito ay ang Panginoon. Dalhin mo ang kapatid ko sa ligtas na lugar. Kuya, anong gagawin mo? Tinatapon na ang mapanganib na tubig sa depensa. Tinataya ko na may panganib sa bawat antas. Pupunta ako para iligtas si Xiao Sanye at Sinagil. Mag-ingat kayong lahat. Pag-uwi ko. Suriin ang kapalaran. Nahanap na namin ang lugar ng pag-aayos at sigil. Pero, walang magawa. Sino ang dapat kong iligtas muna? Ginoo ng bato. Anong gagawin ko? Ililigtas ko ba ang tao o ang kaibigan? Piliin. Iligtas ang mundong ito. Tagapagwasak ng mundo. Seeking. Pupunta ako para iligtas sila. Ipapasa ko na ang mundo sayo. Katuwang ng katarungan. Sisiguraduhin kong matatapos ang misyon. Wang Jin. Kontrolado ako ng Dragon Army sa katawan ko. Hindi ko maisara ang portal at ang mga barikada. Ang lason mula sa buong industrial na lugar ng landfill ay tuloy-tuloy na dadaloy sa realidad. Lahat ay mapapalamo ng halimaw na lason at magiging mga halimaw. Makakapag-evolve ako. Sa kasalukuyang kakayahan mo, hindi magagawa na linisin ang buong lungsod mula sa lason. May isang paraan lang. Mapatumba si Dragon Lord. Matanggal ang kontrol.
Hindi ko akalain na ako, ang makapangyarihang tagapagwasak ng mundo, ay kailangan gumawa ng mga bagay para iligtas ang mundo. Wang Jin, gagamitin ko ang huli kong kaalaman para buksan ang huling pintuan ng paglipat. Sige na. Taejix 1. Yin at Yang. Hindi ako papayag sa lumamong estilo. Walang kapantay na magandang lalaki. Pabilis ng pabilis ang mga galaw. At paano naman ito? Naglalaro ka ng lason sa harap ko. Nagpapakita ng kakayahan sa harap ng guro. Talagang ikaw ang ama mo, Close. Pagbabago ng esensya ng bato. Binabago ang laso na gas sa enerhiya. Malaking puwersa ng kidney. Yo! Sa wakas, gamit na ang dalawang kamay. Masamang espiritu. Kung may oras ka pa dyan, makipaglaban ka sa akin. Iiwan mo lang ang laso na tubig na ito. Naniniwala ang lahat na ito ay laso na ibinuhos ng iyong mga tagapagwasak. Sa pagitan natin, mayroon ng pagkatalo at tagumpay. Hindi ito tiyak. Mga disipulo ng Shenzong, makinig. Iligtas ang tao. Mag-broadcast. Anak, mag-ingat ka. Secret sa bato. Kumusta kayong lahat? Ako ang illegitimate na anak ni Lin Batian. Kapatid ni Lin Weitong na may ibang ama. Lin Hao. Ipapakita ko sa inyo ang isang video. Ang gamot na ito ay dapat inumin ng matagal. Upang palakasin ang impeksyon ng Diyos sa katawan ng mga nag-aaral ng sining. Hintayin na lang silang bumili ng ating lunas. Parang walang katapusang makina. Na walang hanggan ang paggamit. Ang Dragon Lord ay talagang masama. Haha. Ito. Giftong ito ay nakamamatay. Tama. Naligaw kayo lahat. Nakaposisyon at siksya o sanyuan ay kontrolado ko na. Paano nakalabas ang impormasyon? Tanga. Dahil hindi kami naglalaban mag-isa. Wang Jin. Ikaw ang tagapagwasak ng mundo. Ikaw ang kasalanan na nagdadala ng mga kalamidad. Bata. Na-unlock na ang huling kakayahan para sa iyo. Salamat, Ginoong Kidney. Hindi ba nakakabahala ito? Hindi mo kayang magkaroon ng ganitong kalakas na galaw. Siyempre, may mga tao sa sekta na nakalagpas ng 500,000. May 500,000 tao ang iyong sekta. Tama. Bago tayo pumunta sa ilalim ng pamilihan. Ipinasa ko ang kasanayan sa paghawak ng tubig kay Lin Hao at sa sekta ng mga delivery. Lahat ng mga delivery rider sa buong mundo ay sumali sa sekta ng kidney. Ang hakbang na ito ay kanilang lakas. May isang hakbang na bumabagsak mula sa langit. Kagandahan ng langit. Kakaiba. Nasaan ang galaw? Hahaha. Nasa ilalim ng iyong mga paa. Anong uri ng pagsalakay mula sa langit? Sinungaling ka. Bobo. Tapos na. Sa pagkatalo kay Haring Duwende ng masama, pwede ba akong makapanayam? Paano mo nalaman ang kasamaan ni Haring Duwende? Lumampas na ang sankong sa 50,000. Siguro ito ang pinakamalaking sekta sa buong mundo. Balita, haha. Hindi ko sasabihin sa inyo. Maliban na lang, kayo ang mag-invest sa akin. Hahaha. Napakadaling ma-overconfident ang Panginoon. Ginoong King-er. Aalis na ako muna. Sige po. Salamat. Bakit ito ang napili mong lugar? Sobrang maaraw naman. Ginoong Longjun. Tingnan natin. Wang Jin.